Sila ay nag-blind date sa isang binatang mukhang simple. Lingid sa kaalaman niyang isa pala itong tagong milyonaryo at CEO. Mainay ang ihip ng hangin noong umagang iyon, na nagpapakaluskos sa mga ginintoang dahon sa kahabaan ng mga batong kalsada ng lumang distrito. Sa pagitan ng isang segunda manong bookstore at isang anti-gang flower shop ay nakatayo ang kapihan sa kanto, isang maliit na kafe na may mga gumagapang na baging sa pader na laryo at mga bintanang tila laging kumikinang sa tahimik na ginhawa. Ito ang paboritong lugar ni Amelia. Malayo sa ingay ng buhay sa syudad. Dito niya winawasto ang mga sanaysay. Nagbabasa ng tula, at paminsan-minsan ay pinapanood lang ang pagdaan ng mundo. Ngunit, noong umagang iyon, wala siya roon para sa literatura. Nandoroon siya dahil sa pamimilit ng kanyang ina. Isang date lang, sabi nito. Isang blind date sa isang lalaking inilarawan bilang normal, magalang, at tahimik. Ang normal ay tila ligtas. Ang ligtas ay tila nakakabagot. At ang nakakabagot ay mas mainam kaysa sa isa na namang katrayduran. Pumasok si Amelia sa kafe eksaktong 10:00. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na pusod. At may suot siyang beige na scarf. Inikot niya ang kanyang tingin sa buong lugar, na may kaunting pagkadismaya sa pag-iisip ng isa na namang sayang na oras. At doon niya siya nakita. Nakaupo na ito malapit sa bintana. Isang lalaki na may suot na lumang kulay abong jacket. Hawak ang isang libro sa isang kamay. Tumingala ito, ngumiti ng bahagya, at tumayo. Amelia, tanong nito. Tumango siya. Ako nga. At ikaw si Kaloy. Ako nga, sagot niya. Sana hindi ka naghintay ng matagal. Medyo maaga kasi akong dumating. Umupo si Amelia sa tapat niya. Lahat sa kanya ay tila simple. Walang magarbong relo. Medyo basa pa ang buhok niya mula sa hamog ng umaga. Ang kanyang boses ay kalmado at hindi nagmamadali. Nagbabasa ka? Tanong ni Amelia. Tinuturo ang libro. Laging inilalayo ako nito sa gulo. Sabi niya na may maliit na ngiti. Bahagyang ngumiti si Amelia ngunit nanatiling maingat. Ang huli niyang nobyo ay mukha ring kaakit-akit hanggang sa hindi na. Umorder sila ng kanilang inumin. Siya, isang chamomile tea. Siya, isang kapeng barako. Walang asukal. Gusto ko yung mapait, sabi niya. Ang pait ay kailangan ng panahon para ma-appreciate. Tulad ng karamihan sa mga katotohanan sa buhay. Sagot ni Amelia, na may pagtaas ng kilay. Medyo makata yan para sa isang blind date. Napangiti si Kaloy. Pasensya na. Epekto ng trabaho. At ano nga ba ang trabaho mo? Maingat niyang tanong. Nagtatrabaho ako sa mga eskwelahan. Sa funding at support services. Sa likod ng mga eksena lang. Ito ay malabo ngunit hindi umiiwas. Tumango si Amelia. Natigil ang kanilang usapan nang pumilas siya ng kapirasong ensaymada na kanyang inorder at bahagyang samandal sa bintana. Sa labas, isang gasguzing asong kalye na kulay ginto ang nakaupo. Kamakawag ang buntot, at puno ng pag-asa ang mga mata. Dahan-daang tinapak ni Kaloy ang salamin at inabot ang mumo sa siwang ng pinto. Agad itong kinuha ng aso. Napatingin si Amelia. Hindi niya iyon inaasahan. Humarap si Kaloy sa kanya at nagkibit-balikat. Madalas ko siyang madaanan. Lagi siyang gutom. Pero hindi siya sakim. Napangiti si Amelia bago pa niya namalayan. Hindi ito malaking bagay. Pero ito ay totoo at hindi pagkukunwari. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Naramdaman niyang hindi niya kailangang mag-ingat. Karamihan sa mga lalaking nakilala ko, dahan-dahan niyang sinabi, ay karaniwang nagsisimula sa pagtatanong kung plano kong lumipat sa isang pribadong paaralan kung saan mas malaki ang sahod. Naguguluhan si Kaloy. Bakit ko naman itatanong yun? Tumingin si Amelia sa kanyang tasa. Samandal si Kaloy. At ang boses niya ay mahinahon pa rin. Gusto mo ang ginagawa mo. Di ba? Oo. Kung gayon, hindi mahalaga ang pera. Nagangat siya ng tingin. Wala pang nagsabi sa kanya yun. Naalala niya ang lalaking muntik na niyang pakasalan, matikas manamit. Walang katapusang ambisyon. At puno ng mga pangakong walang laman. Si Kaloy, sa kabilang banda, ay mukhang ilang taon nang hindi bumibili ng bagong jacket. Ngunit narito siya, sinasabi ang mga katotohanang matagal na niyang gustong marinig. Hindi niya tinanong ang tungkol sa kanyang dating kasintahan. O kung bakit wala siyang singsing. O kung bakit mabagal siyang ngumiti. Sa halip,
Nakinig lang siya. Nang tumayo sila para umalis. Walang sinabing Randy si Kaloy. Walang, tatawagan kita. Walang pilitan para sa pangalawang date. Isang simpleng, masaya akong nakilala kita. Amelia, sana maging maganda ang araw mo. At sa paanuman, sapat na iyon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naisip ni Amelia, mabuti na lang at hindi siya bumanat ng mga linyang galing sa internet. Tapos ay natawa siya. Isang totoong tawa. Marahil, ang ligtas ay hindi pala nakakabagot. Marahil ang ligtas ay simula ng isang bagay na totoo. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pagbisita ni Amelia sa kapihan sa kanto. Minsan, para magwasto ng mga papel. Minsan para magbasa. Pero kadalasan, para lang huminga. Nagulat siya kung gaano kadalas din nandoon si Kaloy. Laging mag-isa. Laging may libro. Minsan ay nagsusulat sa isang lumang kwaderno. Sa una, hindi nila ito pinapansin. Ngunit sa ikalima o ika-6 na pagkakataon, nagsimula nang magtaka si Amelia. Hindi siya nagtanong. At hindi rin siya. Pero isang maulan na hapon ng Martes. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, sinabi niya sa barista, kung darating siya ngayon, sagot ko na ang kape niya. Nagtaas ng kilay ang barista. Yung lalaking may libro at jacket na mukhang dinaanan na ng 100 tag-ulan. Siya nga, may isusulat ba sa tasa? Huminto si Amelia, nag-isip, tapos ay mahina niyang sinabi, wala, sabihin mo lang, galing sa isang taong nagpapasalamat sa tahimik na samahan. Hindi niya inaamin, ngunit may kung anong kapanatagan ang dulot ng presensya ni Kaloy. Hindi siya lamandi, hindi namilit, hindi humingi ng higit pa sa kaya niyang ibigay. At sa kakaibang paraan, mas gusto niyang magbigay ng higit pa. Isang hapon, habang nag-aabang ng boss si Amelia sa labas ng kafe, sira ang kanyang payong. Isang pamilyar na boses ang nagsalita sa likod niya. Mukhang kailangan mo ng isang maliit na milagro. Paglingon niya, nandoon si Kaloy. May hawak na payong. Iniabot niya ito sa kanya. Kunin mo na. Kaya kung mabasa, bago pa siya makatanggi. Humakbang na ito pabalik sa ulan na may ngiti at naglakad palayo. Basang-basa ngunit nakangiti na parang walang nangyari. Hindi ito Randy. Hindi ito romantiko sa karaniwang paraan. Ngunit may kung anong nagpatibok sa puso niya. Ilang araw ang lumipas. Nabanggit ng kanyang ina na maluwag ang isang tabla sa kanilang bakod. Tumango lang si Amelia. Kinagabihan. Pag-uwi niya, nakita niyang naayos na ang bakod. May mga bagong tornilyo. Isang maliit na sulat ang nasa kanilang mailbox, nahigpitan na ang mga tornilyo. Tatagal pa yan ng 1 taon. Hindi ito binanggit ni Kaloy. Kahit nang tanungin niya kung napadaan ba ito sa kanila. Ngumiti lang ito. Pumupunta ako kung saan kailangan. Paminsan-minsan. Ang eskwelahan kung saan nagtuturo si Amelia ay may book donation drive. Nag-atubili siyang sabihin ito kay Kaloy. Dumating siya noong Sabado na iyon. Nakamaong at lumang polo. May dalang isang kahon ng mga libro. Pinanood siya ni Amelia mula sa malayo habang tahimik siyang nag-aayos. Nagbubuhat. At tumutulong pa sa isang batang mag-aaral na pumili ng kanyang unang nobela. Nang tanungin siya ng isang kapwa voluntaryo kung ano ang trabaho niya. Ngumiti lang si Kaloy at sinabing, nasa edukasyon din, pero hindi yung kilala. Nang hapon na iyon, habang nag-iimpake si Amelia, bumulong ang isang kasamahang guro. Sino ba yung lalaking yun? Yung parang anino mong laging nakasunod at nag-aayos ng mga bakod sa libreng oras niya. Napatawa si Amelia. Isa lang siyang taong laging sumusulpot. Tumingin ang kasamahan niya, pero hindi naman mukhang gusto mong tumigil siya. Hindi sumagot si Amelia, dahil sa totoo lang, ayaw niya. Nang gabing iyon, habang nakabaluktot sa sopa kasama si Buster at ang isang tasa ng tsaa na nagpapainit sa kanyang mga palad. Nahanap niya ang kanyang sarili na nag-iisip tungkol sa maliliit na bagay. Mga payong, mga tornilyo sa bakod, mga kahon ng libro, mga bagay na hindi sumisigaw ng pag-ibig. Ngunit bumubulong ng isang bagay na kasing lakas nito. Walang engranding kilos, walang mga paputok, kundi isang matatag na presensya. At marahil, iyon ang uri ng pag-ibig na nananatili. Hindi niya alam kung ano ang gusto ni Kaloy mula sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, huminto siya sa pag-iisip kung sapat na ba siya. Dahil sa anumang dahilan,
Patuloy itong sumusulpot, at isang bahagi niya ang nagsimula ng maghintay para dito. Ang araw na nag-absent si Amelia dahil sa sakit ay ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses ni Kaloy sa telepono. Hindi lang sa kafe, hindi sa daan, kundi tumatawag para lang mangumusta. Okay ka lang? Tanong nito. Kalmado at maalaga ang tono. Parang iba ang boses mo kahapon. Magiging okay din ako, sagot niya. Paus dahil sa lagnat, sipon lang to, itutulog ko lang. Wala na siyang gaanong sinabi pagkatapos noon. Magpahinga ka, at ibinaba na ang telepono. Akala niya iyon na iyon. Ngunit kalahating oras ang lumipas. Tumunog ang doorbell. Binuksan ni Amelia ang pinto at nakita ang isang pamilyar na figura na nakatayong tila naiilang sa kanyang beranda. Hawak ni Kaloy ang isang maliit na thermos sa isang kamay at isang plastic bag sa kabila. Lugaw, simpleng sabi niya. Itinaas ito. Hindi masyadong maganda tingnan. Pero ito ang laging pinapainom sa akin ni nanay. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa lagnat. At halos wala na siyang boses. Ngunit wala siyang sinabing anuman tungkol dito. Nagtanong lang siya, pwede ba akong pumasok sandali? Nag-atubili siya, ngunit tumango. Sa loob, inilagay niya ang pagkain sa counter ng kusina at dahan-daang isinalin sa isang mangkok. Tahimik na nakaupo si Amelia sa sopa. Balot sa isang kumot, pinapanood siyang kumilos na parang ginawa na niya ito dati. Na parang may inalagaan na siya noon. Dinala niya ang mangkok at inilagay sa kanyang kandanggan. Doon lang ako sa labas. Sabi niya, tumango patungo sa beranda. Maghihintay ako doon. Dahan-dahan ka lang kumain. Bago siya tumalikod, dahan-dahan niyang inabot ang noo ni Amelia para tingnan ang lagnat. Nag-atubili ang kamay nito na hawakan ang kamay niya. Nagdikit ang kanilang mga daliri. Agad na binawi ni Amelia ang kanyang kamay. Nagulat. Sorry, pabulong niyang sabi. Agad na nahiya. Ngumiti lang si Kaloy. Walang problema, sa labas lang ako. At gaya ng sinabi niya, iniwan niya itong mag-isa, kalaunan, nang walang laman na ang mangkok at medyo gamaan na ang kanyang pakiramdam. Dahan-daang lumapit si Amelia sa pinto at sumilip sa labas. Nandoon pa rin si Kaloy. Nakaupo sa bangko sa beranda. Si Buster ay nasa paanan niya. Ang tali ay maluwag na nakapulupot sa kanyang kamay. Napipikit na ito sa antok. Bumalik siya sa kusina. Nagtimpla ng isang maliit na tasa ng salabat, at bumalik na dala ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at inabot ang tasa sa kanya. Hindi ko alam kung paano magpasalamat. Mahina niyang sabi, kaya naisip ko, baka pwede na muna to. Nagulat siyang nagmulat ng mga mata. Pagkatapos ay tumango, sakto. Naupo sila sa katahimikan sa loob ng ilang minuto. Nang bumalik si Amelia sa loob, nagpapahinga ang kanyang ina sa silid nito. Sinilip niya ito, inayos ang kumot, at bumalik sa sariling kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama. Kinuha ang kanyang telepono, at nag-alinlangan. Doon, sa kanyang gallery, ay may isang larawan na halos isang taon na niyang hindi tinitingnan. Siya na nakabestidang puti, at ang dati niyang nobyo na nakatoksido. Nakasave ang larawan, hindi dahil hindi niya ito kayang bitawan, kundi dahil hindi niya ito magawang burahin, hanggang ngayon. Sa isang tahimik na paghinga, pinili niya ito. Ang kanyang daliri ay lumutang sandali. Pagkatapos ay pinindot ang delete. Hindi na niya pinanood itong mawala. Ibinaba lang ang telepono at tumingin sa labas ng bintana, kung saan si Kaloy ay muling nanahimik. Ang walang lamang tasa ng salabat ay nasa tabi niya. Si Buster ngayon ay nakakulot na sa kanyang kandanggan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Amelia na iniisip ang lalaking dati niyang minahal. Nakatulog siya na iniisip ang lalaking hindi sinubukang palitan ang katahimikan sa kanyang buhay. Kundi umupo sa tabi nito hanggang sa handa na siyang magsalita. Ilang beses nang tinanong ni Amelia si Kaloy tungkol sa kanyang trabaho. Hindi dahil interesado siya sa pera, alam ng Diyos na malayo na ang nilakad niya mula sa mundong iyon, kundi dahil gusto niyang maunawaan ang lalaking patuloy na sumusulpot sa kanyang buhay sa tahimik at maalalahan ng paraan. Sa bawat pagkakataon, pareho ang malabong sagot ni Kaloy. Nagtatrabaho ako sa isang foundation na sumusuporta sa mga paaralan. Mga admin staff lang, walang bongga. At sa bawat pagkakataon, ngingiti si Amelia at hahayaan na lang.
Natutunan niya sa mahirap na paraan na ang tunay na tiwala ay hindi tungkol sa paghingi ng mga sagot. Ito ay tungkol sa paghihintay hanggang sa malaya itong ibigay. Isang Sabado ng umaga, nagpasya silang maglakad sa isang lokal na weekend market hindi kalayuan sa paaralan kung saan nagtuturo si Amelia. Habang dumadaan sila sa isang bookstore, nakita ni Amelia ang isa sa kanyang mga estudyante, si Liam. Isang mabait ngunit mahiyain na grade 7, na hirap sa kanyang lumang backpack. Isa sa mga strap ay tuluyan ng naputol. Kumaway ito sa kanya nang may hiya at mabilis na naglakad palayo. Napansin din ni Kaloy, ngunit walang sinabi. Kalaunan, habang si Amelia ay abala sa pagtingin ng mga segunda manong libro ng tula. Nagpaalam si Kaloy, babalik ako agad, sabi niya. Dumating ang Lunes, sa oras ng tanghalian. Pumasok ang prinsipal ng paaralan sa faculty room. May nag-iwan nito kaninang umaga. Sabi niya, hawak ang isang bagong-bagong backpack. Walang sulat, pangalan lang ni Liam ang nasa tag. Namula ang mukha ni Liam habang binubuksan ito. Sa loob ay may isang simpleng card, para sa isang taong nagdadala ng higit pa sa mga libro. Walang pirma, walang logo. Nang hapong iyon, nakakita si Amelia ng isang thank you note na nakadikit sa bulletin board ng faculty room. Nasa maingat na sulat kamay ito ni Liam, sa mabait na estranghero. Salamat po sa backpack, hindi ko po alam kung sino kayo. Pero pinaramdam niyo sa akin na may nakakakita pala sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan. Liam. Hindi na niya kailangang magtanong kung sino ang nag-iwan nito. Habang naglalakad pa uwi, napaisip si Amelia tungkol kay Kaloy. Sa buong panahong ito, hindi niya sinubukang pahangin siya. Hindi siya nagkwento tungkol sa sarili. Hindi nagyabang. Hindi nagpakitang gilas. Napagtanto niya na ang bawat maliit na kabaitan na ginawa niya ay hindi para sa papuri. Ganoon lang talaga siya. At sa unang pagkakataon, isang tanong ang tahimik na pumasok sa kanyang isipan. Kung wala siyang anumang titulo, trabaho, o kwento, mararamdaman ko pa rin bang siya ang pinakapambihirang taong nakilala ko? Ang sagot ay nabuo sa kanyang dibdib bago pa man ito maabot ng kanyang isipan. Oo. Nang weekend na iyon, naupo sila sa isang bangko sa parke. Pinanood ni Kaloy ang isang pusa na sinusubukang nakawin ng isang supot ng chichirya mula sa isang batang hindi nakatingin. At sabay silang mahinang natawa. Hindi ka masyadong nagsasalita tungkol sa sarili mo. Malumanay na sabi ni Amelia. Naisip ko kasi, sabi niya, habang sumusulyap sa kanya, na habang mas marami akong sinasabi, mas malaki ang posibilidad na may masabi akong pagsisisihan ko. Tumingin siya sa kanya, parang sinabi ng isang taong nasaktan na. Dahan-dahan siyang tumango, hindi ba't lahat naman tayo? Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, humigop siya ng kape, at sinabi, na parang hindi niya sinasadyang sabihin ng malakas. Kung sakaling magpasya akong maniwala muli sa pag-ibig, kailangan ay sa isang taong tulad mo. Napalingon ito sa kanya, nagulat, hindi siya tumingin dito, bahagya lang ngumiti at idinagdag. Isang taong hindi kailangang maging kung sino paman para maging lahat na. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi sinusukat ni Amelia ang pag-ibig sa pamamagitan ng mga engranding kilos o matatayog na pangako. Sinusukat niya ito sa katahimikan sa pagitan ng mga salita, sa tiwalang ibinibigay ng walang hinihingi, sa isang backpack na iniwan sa opisina ng prinsipal na walang pangalan. Ngunit dala ang lahat ng kahulugan sa mundo. Nakaplay ang TV sa background. Mahina ang volume. Hindi niya talaga pinapansin. Pampuno lang sa katahimikan habang nagwawasto ng mga sanaysay. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang narinig niya. Tumingala siya, doon. Kumpiyansang nakatayo sa isang podium sa isang live na broadcast. Ay si Kaloy. Nakasuot ito ng madilim na suot at nagsasalita ng may otoridad tungkol sa pagkakapantay-pantay sa edukasyon. Sa likod niya, ang banner ay may nakasulat na, Pambansang Pagtitipon para sa Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Kanayunan. Naniniwala kami na ang bawat bata, nasaan man sila, ay karapat-dapat sa isang aklatan na may totoong mga libro at totoong pag-asa. Sabi niya, ipinakita ng kamera ang sandaling pumirma siya sa isang pangako, $20 milyon na pondo para sa pagpapalawak ng mga pampublikong aklatan sa mga lugar na kapos. Ang nakasulat sa ibaba ng screen, Kaloy Bennett, CEO, Bennett Foundation.
Nanlamig ang tsaa sa kanyang mga kamay. Natulala ang kanyang isipan. Si Kaloy, isang CEO. Isang lalaking minsang nagsabi sa kanya. Nagtatrabaho ako sa school support. Isang lalaking nagayos ng bakod ng kanyang ina. Nagdala sa kanya ng salabat. At namigay ng mga backpack ng hindi nagpapakilala. Isang lalaking hindi kailanman nagpahiwatig kung sino talaga siya. Pinatay niya ang TV at naupo lang doon. Humihinga sa katahimikan. Kinabukasan sa eskwelahan. Isa sa kanyang mga estudyante. Si Emily. Ang masayang lumapit sa kanyang mesa. Ma'am Amelia, nakuha ko po yung scholarship. Napatingin si Amelia. Scholarship. Opo, tuwang-tuwang sabi ni Emily. Mula po sa Bennett Foundation. Buong scholarship, kasama libro. Lahat-lahat na po. Hindi nga po ako nag-apply. Dumating na lang po na may sulat. Sabi, may isang taong naniniwala raw sa akin. Nanlamig ang sikmura ni Amelia. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat mula kay Emily at binasa ito. Walang pangalan, walang pirma, tanging ang parehong parirala, may isang taong naniniwala sa'yo. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit, ang mga hindi kilalang backpack. Ang mga tahimik na donasyon. Ang malabong trabaho. Ang pag-iwas sa mga tanong tungkol sa pera. Nakatingin na pala siya sa katotohanan. Ngunit hindi niya ito nakikita. At ngayon, huli na ang lahat. Naglakad siya pauwi ng gabing iyon nang hindi time-text si Kaloy. Hinayaan niyang hamaba ang katahimikan na parang kirot. Nagsinungaling siya, hindi sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang pananahimik. Hindi siya nito pinagkatiwalaan ng katotohanan. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi siya umiyak, hindi ng gabing iyon. Naupo lang siya sa mesa ng kanyang kusina. Matagal pagkatapos makatulog ni Buster sa kanyang paanan. Nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa isang hindi nagalaw na tasa ng kape. Inakala nitong hindi niya kayang malaman ang totoo. At para sa isang taong minsan nang iniwan sa altar ng isang lalaking ang mga sikreto ay nakabihis sa mga tuxedo at mamahaling hapunan. Ang sakit ng muling maiwan sa katotohanan ay sobra na. Kinabukasan, binura niya ang numero ni Kaloy. Ang pakete ay dumating noong isang kulay abong Biyernes ng umaga. Simpleng brown na papel na tinalian ng ordinaryong PC. Walang return address. Tanging ang pangalan niya, Amelia Reyes, na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay na nagpapasakit sa kanyang puso. Iniwan niya ito sa mesa sa pasilyo sa loob ng maraming oras. Nagwalis siya ng kusina, nagtupi ng labada. 2 beses na ipinasyal si Buster, anumang bagay para maantala ang pagbubukas nito. Ngunit habang dumidilim sa mga bintana, at muling tumahimik ang bahay, bumigat ang katahimikan. Sa wakas, tinanggal niya ang tali gamit ang nanginginig na mga daliri. Sa loob ay isang libro. Letters to a Young Poet. Ang kopya niya. Ang ibinigay niya kay Kaloy nang mag-usap sila tungkol sa tula sa ilalim ng puno sa labas ng kapihan. Ang libro kung saan isinulat niya sa loob. Para kapag masyadong maingay ang mundo. Napigil ang kanyang hininga. Nakatupi sa loob ay isang piraso ng papel. Isang liham na isinulat sa malinis at matatag na sulat kamay ni Kaloy. Nag-atubili siya. Pagkatapos ay binasa niya. Mahal na Amelia. Ilang beses kong sinimulan ang liham na ito. Pinunit. At sinimulang muli. Ngayon lang ako pinagtaksilan ng mga salita. Sinabi mo sa akin noon na ang katahimikan ay maaaring mas mabait kaysa sa paliwanag. Ngunit minsan, ang katahimikan ay takot lang na nagbabalat kayong magalang. At ako ay natakot. Hindi ako natakot sa kung anong iisipin mo sa pagiging CEO ko. Natakot ako na kung malalaman mo. Ang lahat ng mabuti sa pagitan natin ay magsisimulang magmukhang nabili. At pagkatapos ng pinagdaanan ko, hindi ko na alam kung paano maniwala sa pag-ibig na walang kondisyon. Noong 27 ako, nawala sa akin ang lahat, hindi lang ang kumpanya. Ang bahay ko. Ang kapayapaan ko. Ang babaeng pakakasalan ko sana ay umalis noong araw na i-freeze ng bangko ang mga account namin. Hindi man lang siya lumingon. Noong araw na iyon, ipinangako ko sa aking sarili na kung susubukan kong magmahal muli, ito ay bilang ako, hindi ang titulo, hindi ang mga suit, si Kaloy lang. Tapos nakilala kita, ikaw at ang iyong mga lesson plan na may mantsa ng tsaa. Ang pagmamahal mo sa mga sirang libro. Ang katapatan mo sa mga bagay na mahalaga pa rin. Katotohanan, kabaitan,
Simpleng umaga. Hindi ka kailanman maingay. Ngunit palagi kang malinaw. At ginasto kong maging malinaw din. Hindi ko kailanman sinadyang magsinungaling. Nais ko lang na makita bago makilala. Ibinigay mo sa akin ang aklat na ito at sinabing, para kapag masyadong maingay ang mundo, hindi mo alam na iniaabot mo rin sa akin ang isang piraso ng iyong puso. Ngayon, ibinabalik ko ito. At kung ayaw mo na akong makita muli, maiintindihan ko. Ngunit kung may kahit maliit na bahagi sa iyo na nag-iisip pa rin kung ano ang maaaring mangyari. Naroon ako kung saan tayo unang nagkita. Sabado, 10:00 ng umaga. Walang suit, walang titulo. Ako lang. Dahil ang tanging gusto ko lang ay mahalin kapag wala akong anuman. Kaloy. Sa pagtatapos, lumabo ang tinta sa ilalim ng mga luha ni Amelia. Idiniin niya ang libro sa kanyang dibdib. Hinawakan ito doon ng matagal. Pagkatapos, nang hindi man lang nagpapalit ng damit, isinuot niya ang kanyang jacket. Tinawag si Buster sa pinto. At lumabas, patungo sa kapihan sa kanto. Patungo sa lugar kung saan nagsimula ang isang bagay na malumanay. Mabagal. At totoo. Eksaktong 1 minuto pasado 10:00 ng umaga ng Sabado. Marahang tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto ng kapihan sa kanto. Nakaupo na roon si Amelia mula pa 9:45, ang mga kamay ay nakapalibot sa isang tasa ng mainit na tsaa. Sinusubukang huwag tumingin sa pinto sa tuwing ito ay bumubukas. Sinabi niya sa sarili na kailangan lang niya ng pagtatapos. Na kung hindi ito darating, magpapatuloy siya. Na kaya niya. Ngunit nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng kampana at makita ang hugis ng isang lalaking papasok mula sa lamig. Lahat ng nasa puso niya ay bumara sa kanyang lalamunan. Suot niya ang parehong lumang kulay abong jacket mula noong unang araw silang magkita. At sa kanyang kamay, isang paper bag, lukot at bahagyang basa mula sa ambon sa labas. Nahulaan na niya kung ano ang nasa loob. Ang paboritong biskwit ni Buster. Tumayo si Kaloy sa may pinto sandali. Tumingin sa paligid ng kapihan na parang ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Na parang kailangan niyang tiyakin na hindi ito nagbago. At pagkatapos ay nakita niya siya. Nagkatitigan ang kanilang mga mata. Hindi siya agad ngumiti. Ganoon din si Amelia. Sa halip, may katahimikan sa pagitan nila. Puno ng lahat ng hindi nila nasabi. Ngunit hindi nakakailang. Ito ang uri ng katahimikan na umiiral lamang sa pagitan ng mga taong nagbahagi ng isang bagay na totoo. Marupok, at hindi tapos. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. At isa pa, nang marating niya ang kanyang mesa. Hindi siya umupo, tumayo lamang siya sa tapat niya. Matatag ang tingin. Bahagyang nainerbiyos ang mga kamay sa kanyang tagiliran. Hindi ako magaling sa mga talumpati. Sabi niya, mas mahina ang boses kaysa karaniwan. At mas kaunti ang nasabi ko kaysa sa nararapat. At marahil ay sobra naman sa pagsulat. Ngunit kung kailangan mo pa rin ng isang taong laging dumarating. Isang taong hindi nagtatanong ng mga bagay na hindi ka pa handang sagutin, nandito pa rin ako. Inilapag niya ang bag ng biskwit ng aso sa mesa nang hindi tumitingin. Tinitigan ito ni Amelia sandali. Pagkatapos ay tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay ganap na nakatingin sa kanya. Hindi niya tinanong kung bakit siya nagsinungaling. Hindi niya tinanong kung anong uri ng CEO ang nagsusuot ng lumang bota at nagdadala ng mga libro na parang baluti. Hindi niya tinanong kung gaano karami sa ipinakita niya ang totoo. Dahil alam na niya. At dahil may mga bagay. Kung sapat na silang tapat, ay hindi na kailangang ipaliwanag. Salamat, sabi niya. Ang boses niya ay halos isang bulong. Tumango siya. Hindi sigurado kung uupo o aalis. Hindi sigurado kung nagpapasalamat siya para sa mga biskwit o sa sulat o sa pagiging nandoon lang niya. Pagkatapos ay idinagdag niya na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi mo na kailangang magsabi pa ng anuman. Isang kislap ng ginhawa ang dumaan sa kanyang mukha. Pero, malumanay niyang ipinagpatuloy. Hindi ka na pwedeng mawala ulit. Isang beses siyang tumawa, maikli at puno ng isang bagay na malapit sa kagalakan. Patas yan. Itinuro niya ang bakanteng upuan sa tapat niya. Kung gayon, umupo ka. May utang ka sa aking isang usapan kung bakit overrated ang The Catcher in the Rye. Dahan-daang hinayla ni Kaloy ang upuan at umupo. Sandaling hindi sila nagsalita. Pagkatapos ay sinabi niya,
Kung papayag ka lang na ipagtanggol ang Jane Eyre, ng buong puso at pagmamahal sa panitikan. Tinaasan niya ito ng kilay. Lagi. At naroon na, ang magaan na ritmo, ang ginhawa ng isang taong alam kung paano manahimik at sabihin pa rin ang lahat. Ang pamilyar na init na dahan-daang pumasok hanggang sa parang tahanan na ang pakiramdam. Sa labas ng bintana, matiyag ang nakaupo si Buster sa tabi ng mesa. Dahan-daang kumakawag ang buntot na parabang naghihintay din siya para dito. At sa loob, 2 taong parehong minsan nang sumumpa sa pag-ibig ay muling magkatabing nakaupo. Walang mga titulo, walang mga pangako, walang perpektong pagtatapos, isang pangalawang pagkakataon lamang, na inaalok ng walang kondisyon. 1 taon ang lumipas. Tahimik ang bahay maliban sa mahinang kalansing ng 2 tasa na inilapag sa isang mesang kahoy sa beranda. Ang gininto ang sinag ng araw sa umaga ay bumuhos sa beranda ng isang maliit na puting bahay na nakatago malapit sa gilid ng isang tahimik na lugar. Hindi ito marangya, walang mga fountain, walang mga security gate, walang mga halijing marmol, ngunit may isang hardin na itinanim ni Amelia kasama ang kanyang ina. Kung saan malayang namumulaklak ang mga ligaw na bulaklak, may isang bakod na kahoy na si Kaloy mismo ang gumawa, at isang maliit na duyan sa ilalim ng isang puno. At mayroong tawanan. Tuwing umaga, walang palya, nakaupo sina Kaloy at Amelia sa berendang iyon kasama ang kanilang kape. Walang mga telepono, walang ingay, 2 tasa lang. 2 libro na karaniwang kalahati lang ang nababasa at ipinagpapalit sa kalagitnaan ng pag-inom. At ang tunog ng mga boses ng mga bata na nagmumula sa elementarya sa tapat ng kalye. 6 na buwan pa lang bukas ang paaralan, na itinayo sa isang lupain na ganap na pinondohan ng Bennett Foundation. Walang sino man sa lugar ang nakakaalam na ang lalaking tahimik na tumutulong sa mga bata na tumawid sa kalye tuwing umaga ay ang lalaking nakaukit ang pangalan sa pundasyon ng gusali ng aklatan. Gusto ni Kaloy na ganoon. Nagsusuot na siya ngayon ng mga flannel na damit. Minsan ay hindi nag-aahit ng ilang araw. Nagtatanim siya ng kamatis. Nasusunog ang kanyang tinapay. At minsan ay hindi sinasadyang napinturahan ng isang switch ng ilaw. Patuloy siyang inaasar ni Amelia at mas lalo siyang minamahal araw-araw. Sa loob ng bahay, ang ina ni Amelia ay nagtutupi ng mga damit sa tabi ng bukas na bintana. Ang kanyang kalusugan ay ganap nang naibalik. Si Buster ay masayang tumatahol sa bakuran. Hinahabol ang isang paru-paro na parabang tuta pa rin siya. Ang sala ay puno ng sikat ng araw. At mahinang jazz ang tumutugtog mula sa isang record player na nahanap nila sa isang ukay-ukay. Ang opisina ni Amelia ay nasa tabi na ngayon ng bintana sa harap, kung saan siya nagwawasto ng mga sanaysay at nagsusulat sa kanyang journal. Sa kanyang mesa, na naka-frame sa mainit na kahoy, ay ang unang sulat na isinulat sa kanya ni Kaloy. Lukot na sa paulit-ulit na pagbasa. Medyo kupas na ang mga salita, ngunit hindi nababawasan ang lakas. Sa tabi nito, isang larawan, silang 2 sa unang book drive ng paaralan. Parehong nakangiti na parang alam nilang nasa tamang lugar sila. Sa ilalim ng naka-frame na sulat ay ang mga salitang isinulat ni Kaloy, minahal niya ako noong wala ako. Kaya ngayon, ibinibigay ko sa kanya ang lahat. Simula sa puso ko. Ito lang ang dekorasyon na talagang pinahahalagahan niyang ipakita. Isang umaga, habang marahang naririnig ang huni ng mga ibon sa bakuran. Tiniklap ni Amelia ang dyaryo at tumingin sa kabilang panig ng mesa kay Kaloy. May isa na namang estudyante ang nakakuha ng scholarship. Pangatlo na yan ngayong buwan. Ngumiti si Kaloy sa likod ng kanyang tasa. Mabuti. Hindi mo talaga hahayaang ilagay ang pangalan mo sa programa. Ano? Umiling siya. Mainit ang mga mata. Hindi ko kailangang malaman ng mundo. Ikaw lang. Inabot niya at hinawakan ang kanyang kamay. Alam ko. Itinaas niya ang kanyang mga daliri. Hinalikan ang likod ng kanyang kamay. At bumulong. Kung gayon, sapat na yun. Dahan-daang bumukas ang screen door sa likuran nila. Lumabas ang kanyang ina na may dalang isang tray ng bagong lutong tinapay. Tumahol si Buster ng isang beses. Buong pagmamalaking kinaladkad ang isang sanga sa bakuran na parabang iniligtas niya ang mundo. Tumayo si Kaloy upang tulungan ang kanyang ina sa tray. Maingat gaya ng dati. Ang buhay ay hindi naging katulad ng pangarap na minsan ay mayroon si Amelia. Mas maganda ito, dahil ngayon,
Hindi ito puno ng mga walang lamang pangako at perpektong pagkukunwari. Puno ito ng mga hindi magkapares na tasa. Tahimik na umaga, mga ibinahaging libro, at pag-ibig na hindi kailangang sabihin para maintindihan. At sa isang mapayapang sulok ng mundo, 2 taong minsan nang sinira ng katrayduran, ng takot, ng kawalan, ay tahimik at dahan-daang natagpuan ang kanilang daan pabalik sa isang bagay na buo, hindi magarbo. Hindi maingay, tapat lang, at malalim na sa kanila.